Yes, O Lord Jesus. Awitan na to tunggoy nga Dios. Amen. Hallelujah. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Amen. Hallelujah. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. Hide me now under your wings. Yes, O Lord. Cover me within your mighty hand.
land. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Hallelujah. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Lord, we praise your holy name. We glorify you, Lord. We magnify you, Father God. We worship and praise you, Lord. For thou art worthy. You are worthy, O Lord. You are the God alone are worthy to be praised and to be worshipped, to be glorified and to be magnified. Hallelujah, hallelujah. Blessed be your name, O Lord. Blessed be your holy name, O God. Glory, glory, glory to your name, O Lord. Thank you, God. Thank you, Lord, for that life and strength that we have. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Matunas mga pagampo maigsoon. Ihatag na to sa Dios ang inyong gitingo nga o gipangandoy. Magampo. Hallelujah. Standing in thy presence, Lord, when thy glorious reveal, standing in thy presence, Lord, no one has ever concealed. Standing in thy presence, Lord, the day of thy birth, standing in thy presence, Lord, all the sons of God have waited for this precious hour, standing in thy presence, Lord, in thy glorious reveal.
Standing in thy presence, Lord, no hour has ever concealed. Standing in thy presence, Lord, the day of thy birth, standing in thy presence, Lord, all the sons of God have waited for this precious hour, standing in thy presence, Lord, when thy glorious rebel, standing in thy presence, Lord, no hour has ever concealed. Yes, Lord. Standing in thy presence, Lord, the day of thy birth, standing in thy presence, Lord, all the sons of God have waited for this precious hour, standing in thy presence, Lord, all the sons of God have waited for this precious hour. Amen. Akong ihatag kang Pastor James alang sa pulong sa Dios. Mayong buntag sa tanan nga mga kaigsuonan, kalaygo ng Dios sa walay katapusan, daghang salamat sa mga kaigsuonan nga nagahimo sa ilang mga comment. Wala ko kahibalo kung nag-live diri si Wilin nga pinuhan, si Bibot nga handayan, daghang salamat kuya sa pagtan-aw. Og ang uban pang mga kaigsuonan, Sister Tilma, daghang salamat sa inyong paguban. Si Bubong nga mga anak, si Handayan, si Bill nga Handayan, daghang salamat Bill. God bless sa tanan nga mga kaigsuonan, ug sa uban pa nga nagalantaw nga wala mo appear ang ngalan ninyo tungod sa wala sa like lang o wala maka-comment. Matuta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo apan sa dili pa matuta sa pagbasa sa pulong sa Dios. Magampo na ta. Amahan nga langit no ni ini nga kabuntagon, daghang salamat sa imong panalangin sa among mga kinabuhi. Salamat kay Ginoo ning higayon usab nga imong gihatag kanamo nga makasimba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Dios nga mahan sa langit, daghang salamat nga imo kaming tudloan usab sa imong mga pulong karon nga magkinabuhi nga matarong alang Ginoong Dios sa imong mga panalangin hangtod sa among mga kaliwatan. Panalangin ang tanan nga nagalantaw ning buntaga nga mag-bless Ginoong Dios. Mapanalanginan kami makasabot kay sa imong mensahe ug amo gingabit-biton kini magapadayon sa matinud-anon sa among pagpangalagad. Kining imong alagad Ginoo panalangini samtang magabahin-bahin sa imong pulong. Salamat sa imong gahom, sa imong anointing, sa kaalam kay balog sa labutan sa pagpasabot sa imong mensahe. Kining tanan namong gisalig sa ngalan ni Hesus. Amen. Atong basahon mga igsoon ang 1 King chapter 15. Unang Hari kapitulo 15. Versikulo 1 ngadto sa 5. Wala ko kahibalo kung diri sa ako nga live kung
Base og na personalize siya o kahibaloan ni mga igsoon, no? Ato lang tanaw na ni kung tanaw lang nato sa sunod ako. Anyway, ako lang ni siyang i-share. Nag-live man ni siya. Alright, atong paminaw ng pulong sa Ginoo, atong basahon sa chapter 15 sa 1 Kings. Unang mga hari, kapitulo 15, versikulo 1 ngadto sa 5. English nga translation akong basahon in NIV nga version, mga igsoon. Nagaingon diri sa verse 1 sa chapter 15 sa 1 King. 1 King chapter 15 verse 1 to 5. Nagaingon diri, in the 18th year of the reign of Jeroboam, son of Nebat, Abijah became king of Judah, and he reigned in Jerusalem 3 years. His mother's name was Maacah, daughter of Abishalom. He committed all the sins his father had done before him. His heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David his forefather had been. Nevertheless, for David's sake, the Lord his God gave him a lamp in Jerusalem by raising up a son to succeed him and by making Jerusalem strong. For David had done what was right in the eyes of the Lord and had not failed to keep any of the Lord's commands all the days of his life, except in the case of Uriah the Hittite. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong nga atong pag-aambitan. Amen. Sister Tilma, mayong buntag. Kini si Abijah, abay na man siya sa Cebuano. Kini si Abijah mga igsoon, kini si Jeroboam, mo ni siya katong giwali na to atong last week bitaw nga kanang official sa kasundaluhan ni King Solomon adto nga time sa panahon ni Solomon, sa si King Solomon panghari unya. Pagkamatay ni King Solomon, ang nipuli si Rehoboam, ang anak ni si King Solomon sa Israel. Dini nag-start nga na-divide ang kingdom of Israel, mga kaigsoon, no? Na-divide ang kingdom of Israel tungod kay nasuko ang mga katawan kang King Rehoboam. Kay doon na siya gi-implement ng mga rules na sobra kay ka-stricto, hugot kayo nga wala kaangay ang mga tao. So ilang gitus up si Jeroboam nga mahimong hari sa Jerusalem. Motong last week nakawali tani nga ang 10 tribes of Israel ni uban kang Jeroboam. Ang nabilin kang Jeroboam kadto na lang duara ka buok, murag kang Benjamin man siguro nga kaliwatan og kang Judah. Nya kini si Jeroboam kaliwat gini siya ni David, anak gini siya ni David. Bali third generation ni siya from David. David, Solomon, Rehoboam dayon. Pagkamatay ni Rehoboam, nipuli ni si Abinam o si Abijah diri sa chapter 15. Abijah became king of Judah. So gipulihan ni Abijah, si Abijah anak pud siya ni Rehoboam, bali fourth generation siya ni King David. Fourth generation siya nga kaliwat ni King David. Judah gini siya nga kaliwatan. Dili ang kadto si Jeroboam sa Israel mo siya murag wa ko masayop kang Abinaab man siguro siya. Basta ingon na siya dili siya sa Judah. Now karon nahitabo ani nga kini si Abijah sa diyang nahimo siyang hari. Fourth generation siya, no? Nahimo siyang dautan na tubangan sa Dios. Naglakaw siya nga dautan na tubangan sa Ginoo, giingon sa verse 3. Na verse 3 giingon dito, he committed all the sins his father had done before him. Kay kato si Jeroboam iyang papa, dautan man to, wala man to magsunod sa dalan sa Dios. Wala man to magsunod, so gisundan niya ang binuhatan sa iyang papa. Naghimo po siya kadautan na tubangan sa Dios. Ang Israel iyang gilid ngadto sa kadautan, ngadto sa kahugawan, kasalanan. Pero naa diri giingon sa verse 4, verse 3 no giingon dito, he committed all the sins his father had done before him. His heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David his forefather had been. So actually taliwala nga siya nahimong dautan, pero
Ang Juda mga kaigsunan nga kaliwatan gipugnan sa Dios nga dili mawala tungod kang David, tungod kay si David naglakaw sumala sa kahimuod sa Dios, no? David's heart, his forefather, gingon ito. David's heart was devoted to the Lord. Muning gingon sa verse 4. Verse 5 di ay, gingon sa verse 5, for David had done what was right in the eyes of the Lord. Mo niyang gibuhat ni David. David had done what was right in the Lord and not failed to keep the Lord's command. Tulo ka butang mga igsoon ang gibuhat ni David nga nakapahimuot sa Dios mo'y hinungdan ngano nga wala gipanas sa Dios ang iyang kaliwatan. Taliwala nga si Solomon nagsimang sa Dios sa dalan sa Ginoo, giguba sa Dios ang gingharian ni Solomon hangtod nga si Jeroboam na himong dautan bisan kini si Abijah o si Abinam man diya, no? Chapter 15 verse 1. Abinam. Oh, si Abinam na siya. Ya, nahimong dautan pero tungod kang David nga naglakaw nga righteous, giingon diri no? Abiham, okay. Giingon diri nga si David kuno was David's heart was fully devoted to the Lord. Una, ikaduha, he was right in the eyes of God. Matarong siya tubangan sa Ginoo because his heart was devoted. Unya, he never failed the commands of the Lord. He never failed to keep the commands of the Lord. Nagmasinugtanon gid siya sa sugo sa Ginoo. One time lang siya nakasala. Kadto kang Uriah, katong si Bathsheba nga iyang giasawa. Moto iyang nahimong kasalanan. Although nailain kasalanan siya, katong nagsinso siya nga gibawal sa Dios. Pero nagsunod si David sa balaod sa Ginoo. Taliwala nga namatay ni si David niya, nahimong dautan ang iyang kaliwatan. Wala palungas sa Dios, no? Giingon diri sa verse 4. Giingon diri sa verse 4 ini. Giingon diri, nevertheless for David's sake, the Lord his God gave him a lamp in Jerusalem. So naghatag siya suga, meaning nagpili siya usa ka anak gyud nga mo'y mosunod sa kang David, sa ngalan ni David tungod kay nakapahimuot si David sa Dios. No, giingon diri, by raising up a son to succeed him and by making Jerusalem strong. Taliwala nga si Solomon na pakyas, si Jeroboam na pakyas, kini si Abinam na pakyas. Ang sunod ni Abinam, kining anak ni Abinam ani si Asa, sa chapter 16 man siguro ni siya. Mo'y nakasunod. 15 gihapon siguro, no? Si 15 rin gihapon, verse 9. Si Asa nagsunod, nagkinabuhi gid siya nga matarong nakapahimuot sa Dios siya. So ingon ani ang mga kaigsunan ang mensahe sa Dios nga atong makatunan ni ini nga kabuntagon, ang lesson sa Ginoo ni. Kita nga ginikanan, kita nga mga anak sa Dios nga kita karon nga mga ginikanan nay mga anak nga nangalagad sa Ginoo. We need to our heart must be devoted to the Lord. Our eyes must focus on the Lord. And we should not fail to keep the Lord's command. Meaning, atog yung dawaton ng iyang pulong. Magkinabuhi kita nga madinawaton sa iyang pulong. Hangtod ng iyang pulong mahimo nga atong kinabuhi. Magkinabuhi tang madinawaton sa pulong sa Ginoo. Hangtod nga ang pulong mahimo nga atong pagkinabuhi. Mga kaigsunan. Nga naman, tungod kay sa diha nga kita magakinabuhi nga nakapahimot sa Ginoo, devoted sa Ginoo, nagalakaw nga nakapahimot sa mata sa Dios, unya nagmadinawaton sa pulong sa Ginoo, nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Mga igsuon, i-bless ta sa Ginoo, mo ni saad sa Ginoo. Kita i-bless hasta ang atong kaliwatan. Ang atong kaliwatan makasunod kun do naman siguro yung mga anak nga musimang sa sunod na nga generation. Pero dili gid papaon sa Ginoo ang atong kaliwatan. Dili gid papaon sa Dios ang atong kaliwatan. I-bless gid sa Ginoo mo choose gid ang Ginoo usa ka anak nga mo'y mudala sa pangalan nga nato. Atubangan sa Dios, atubangan sa mga tao tungod kay kita naglakaw nga nakapahimuot sa Dios. In other words, mga lagad ta sa Ginoo dili lang for our own sake. Aron lang dili lang para sa atong kaayuhan, kaugalingong kaayuhan nga kita panalanginan sa Ginoo tungod kay saad na sa Ginoo nga nagaingon sa Ginoo, I will bless you and I will bless them that will bless you. You will inherit the land.
the promised land. So mapanunod yun nato ang saad sa Ginoo nga panalang nga saad nga yuta sa saad ang iyang abundance sa iyang mga promises. Pero dili lang para sa ato. Nganong mga lagad ta nga makapahimot sa Ginoo, nganong mga lagad ta nga nakapahimot sa mata sa Dios, mga lagad ta nga devoted ang atong kasing-kasing sa Ginoo, mga lagad ta nga magkinabuhi sa pulong sa Ginoo, madinawaton sa pulong sa Ginoo hangtod nga mahimo natong kinabuhi ang pulong sa Ginoo, alang pud sa atong kaliwatan, mga kaigsunan. Ngano man, tungod kay ang pulong sa Ginoo sa Psalms 112 verse 2. Nagaingon diri sa Salmo 112. Psalms 112 verse 2, nagaingon diri, no? Basahon nako. Nagaingon sa verse 1 and 2, praise the Lord, blessed are those who fear the Lord. Verse 1 and 2, basahon. Chapter 12 sa Salmo. Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in His command. Verse 2 nagaingon, their children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Kita niyo man mga igsoon, ang atong mga anak kuno mahimong kusgan bantugan sa ilang kapanahunan. Usa ka kaliwatan kuno nga panalanginan sa Ginoo. No gingon dito, the generation of the upright will be blessed. Usa ka kaliwatan sa nga mahimong panalanginan sa Ginoo. Sa diya nga kita magkinabuhi nga devoted ang atong kasing-kasing sa Ginoo, devoted ta sa Ginoo. Nakapahimuot ta sa Ginoo, kunya madinawaton ta sa pulong sa Dios hangtod nga magkinabuhi ta sa pulong sa Ginoo. Sa ako nang gikaingon mo, dawat lang sa pulong sa Ginoo. Let the life of the word becomes a life in you. Ayo dili na to dayo pug sa imong kaugalingon nga kinabuhi kinabuhi pulong. Ayaw pug sa imong kaugalingon nga tanan nga pulong nga imong madunggan, imo dayong ma-apply tanan sa imong kinabuhi. Dawata lang ang pulong, Lord, dawat ako imong pulong, salamat sa mensahe. Dawata lang nga malipayon, mapaubsanon ang pulong sa imong kasing-kasing because that word of God that you receive, that you heard and you receive, has life. If you will accept and you will receive the word of God that you heard, that word of God that has life will become your life. From time to time, it will grow in your heart. It will grow in your heart and it becomes your daily life. Mga igsoon, munang importante lang yun nga madinawaton ta sa pulong sa Ginoo tungod kay ang pulong sa Dios nga atong gidawat, duna na siya kinabuhi. Kung imong dawaton ang pulong sa Dios nga may kinabuhi, magtubo na kinabuhi diri sa imong kasing-kasing hangtod nga mahimo nimo nga pagkinabuhi. Mahimo nato siya nga pagkinabuhi. Munang importante gyud kaayo nga madinawaton ta sa pulong. O kini siya mubunga diri sa atong panalangin. Kita panalanginan sa Ginoo ug usab ang atong kaliwatan panalanginan sa Dios. Busa niini nga kabuntagon mga igsoon akong idasig sa matag usa. Let's continue to serve the Lord. Let's continue to walk in His path, righteous in His eyes, and receive the word. Hangtod nga mahimo ni siya nga atong kinabuhi. Mga kaigsunan, hangtod nga mahimo natong pagkinabuhi ang pulong sa Dios. Without forcing yourself, the word itself will become your life. Ang pulong mismo mahimo na siyang imong kinabuhi kung imo siyang dawaton. Mahimo gid na siyang atong kinabuhi kay buhi manggod ng pulong. Living and active manggod na siya. Mo penetrate man na siya sa atong kasing-kasing. Basta madinawaton ta, mahimo na siyang atong pagkinabuhi without us forcing ourselves to make it become alive in us. It will become alive by itself. Magtingala lang ta nga nagkinabuhi na dayta sa pulong sa Dios. Sa encourage nako niya kabuntagon, let's continue to be receptive sa word of God. Let's continue to walk pleasing before His eyes. Let's continue to devote our hearts to the Lord so that we will be blessed and our generation, our descendants will be blessed. Imagine 112 verse 1 and 2. Verse 2, their children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Now, wealth and riches are in their houses, verse 3, and the righteousness endures forever. Kita ni mo na nga blessing mga kaigsunan, no? Kung sa i-encourage na ako sa matag-usa ni ini nga kabuntagon,
magmadinawaton ta sa pulong sa Ginoo. Dalaygon siya sa walay katapusan. Magampo ta mga igsoon. Labing gamhanan nga Dios nini nga kabuntagon. Father God in heaven, thank you so much once again for your word that we have just heard today. Lord, we pray, we accept your word, your living word, Lord. We accept it, we receive it in our hearts, and we pray that it will grow because we long and we desire to live according to your words, because we believe in your words that we will be blessed and our descendants and offsprings will be blessed, will become mighty in their time, in their generation. Hallelujah, Lord. Thank you so much for the words that you have given to us. Thank you for blessing our families, our children, oh Lord, our offsprings. Thank you for blessing us. Thank you for blessing each and everyone, the businesses of the viewers, the works, the jobs, Lord, everyone. Thank you for blessing us. And I declare healing. Lord, I pray for those who have been ill, who has been sick. In the name of Jesus Christ, I rebuke all the infirmities. I rebuke all the sicknesses. I rebuke all the ailments. In the name of Jesus, illnesses, in the name of Jesus, I command you to flee from those bodies right now. I rebuke you in Jesus' name. I say unto you, body, you are healed in the mighty name of the Lord Jesus Christ. In Jesus' name, you are healed, body. Right now, declare it in the name of Jesus. Believe in your heart that you are healed by the name of the Lord Jesus Christ. You are completely and fully healed in Jesus' name. Thank you, Lord God, for blessing us. In the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Thank you mga kaigsunan. Dalaygon ng Ginoo sa walay katapusan.